Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Junel. Taong 1978, Albay, Bicol. Oy Junel, sasama ka ba sa gubat? Madaming naghahanap ng mga panggatong na kahoy. Lalo na yung karinderya dyan sa may labasan, yung kilamang Bert. Sakto, walang ibang interesadong manguha kaya solo ko ang benta. Baka gusto mong sumama. Wika ng pinsan na si Awen. Sa lahat ng yaya mo, mukhang itong pinakamay pakinabang. Teka, kukuha lang ako ng itak at sako. Pupunta na lang din tayo sa gubat. Mabuti pa manguha na din tayo ng lubi-lubi. Tugon ni Janelle. Ang lubi-lubi ay paboritong gulay ng binata. Isang uri ng ligaw na halaman na popular sa parteng Kabikulan. Mainam itong gataan at samahan ng sili. O Awen, anong oras na naman kayo babalik ha? Baka mamaya maggala pa kayo sa kakauyan. Huwag yung kakalimutang mag-igib ng maiinom at pakainin yung mga alaga sa likod ng bahay. Bili ng chewin, si Tio Narding. Parehong nanunuluyan ang magpinsan kay Tio Narding dahil nasa ibang lugar naghahanap buhay ang mga magulang nila. 3 taon na silang nasa pangangalaga ng chewin at dito sila natuto ng mga kaalaman sa kagubatan. Opo Tio, bago magdilim, siguradong nakabalik na po kami. Halika na insan, nang makarami tayo. Huwag mong kalimutan yung tirador ha. At saka baka makatsyempo tayo sa ilog. Wika ni Awen. Nais nitong matsyempohan ang mga itik na kumakain sa ilog. Mga itik gubat na kayang makalipad. Kakaiba ang sarap ng karne nito. Kaya sa tuwing napupunta sa gubat, isa ito sa pinakagusto nilang mahuli. Akala mo naman marunong kang umasinta. Ang mabuti pa, pagtuunan mo na lang ng pansin yung mga panggatong. Ilang araw pang ibibilad yan bago maging pera. Nga pala, siguraduhin mong panggatong ang kukunin mo ha. Mamaya, malintikan tayo kay Lamang Bert kapag puro usok lang yung nilalabas ng panggatong nila. Wika ni Janelle. Hindi lahat ng uri ng kahoy sa gubat ay maaaring gamiting panggatong. Ang ilan doon, halos usok na lamang ang inilalabas. At kung mag-aapoy man ay hindi gaanong mainit. Mahusay kumilatis ng mga halaman at puno si Janelle. Alam nito ang mga pakinabang at delikadong uri ng halaman. Pagkarating sa gitna ng kagubatan ay sinasadya nila ang isang lugar kung saan tumutubo ang pinakamagandang uri ng kahoy. Karamihan dito ay mga malalaking puno at tanging sanga lamang ang kinukuha ng magpinsan. Insan, nabalitaan mo na ba yung mag-asawa na nakitang patay sa bahay nila? Diyan lang sa may ilog. Sabi ng matatanda, pinasok daw ng mabangis na hayop Warak yung mga tiyan. Tapos, sunog yung mag-asawa. Buntis pa naman yun si Aling Pinang. Kanina yun pa din yung pinag-uusapan sa tindahan ni Mang Bert kaso ang sabi naman ni Mang Bert, mga aswang ang dumali. Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Tanong ni Awen. Nagpapaniwala ka sa mga aswang, yan tanda mo na. Panakot lang yan sa mga batang pasaway para hindi lumabas ng bahay. Kung totoo ang aswang, di dapat aswang lahat ng taga dito. At isa pa, matakot ka sa mga mapagsamantalang tao. Akala mo kaibigan mo, yun pala, gagamitin ka lang para sa pansariling interes. Tugon ni Junel. Lalim nun Saan mo natutunan? Tanong ng pinsan. Di saan pa? Sa comics, saka sa mga dyaryo. Biglang nakarinig ng kaluskos ang magpinsan. Akala nila kung ano.
Nagulat sila nang lumabas sa damuhan ang albularyong si Lolo Pedro. Lolo Pedro naman! Aatakin ako sa puso sa ginagawa niyo eh. Bakit ho ba kayo nasa damo? Mamaya dito pa kayo abutan ng rayuma niyo? Tanong ni Awen. Si Lolo Pedro ay isa sa pinakamatandang residente ng barangay. Nung kalakasan nito, takbuhan ng mga taga rito bata man o matanda. Ngunit tila kapag nasa larangan ka ng panggagamot, may kakaibang uri ng puwersa na pilit hinihigop ang lakas mo, mapa pisikal o espiritual. Ganito ang nangyari kay Lolo Pedro. Matikas pa din ang tindig, ngunit kulubot na ang balat at purong puti na ang buhok. Anong rayuma yung sinasabi mo dyan? Baka nga mas mahina pa yung buto mo kaysa sa akin eh. Wika ni Lolo Pedro. Pagpasensyaan niyo na ho, Lolo Pedro, yung pinsan ko ha. Maiba ho ako. Ano po bang hinahanap niyo dito? Tanong ni Jonel. Mga halamang gamot lang sa sakit ng tiyan. Ilang araw na ako nakakatanggap ng mga pasyente na pare-pareho ang sintomas. Pananakit ng tiyan, pagsusuka, saka paninilaw ng mga mata. Kaya minabuti kong pumunta mismo dito dahil kung iuutos ko baka mali yung makuha. Tugon ni Lolo Pedro. Lolo Pedro, ano ho bang halaman yan? Baka sakaling makakita ako eh. Kukunin ko na din para sa inyo. Tugon ni Jonel. Oo nga, Lolo Pedro. Hindi ko na ho kayo sisingilin ng mahal. Mura ko na lang po ibebenta. Banat ni Awen. Abay lokong bata to ah. Siningil ba kita nung nagpatuloy ka sa akin? Bueno, pulang alingatong ang kailangan ko. Mayaman sa medisina ang katas ng ugat nun. Pero minsan, masama naman ang epekto ng dahon. Ilan sa mga uri nito, magdudulot ng pamamaga at pangangate ng katawan sa sino mang didikit. Kaya hindi basta ang pagkuhan ng mga ugat nun. Ang mainam pa, halik kayo. Panoorin nyo kung paano kumuha ng ugat ng pulang alingatong. Wika ni Lolo Pedro. Sumunod naman ang magpinsan. Saglit na iniwanan ang mga naipong panggatong. Alam ni Jonel kung ano ang alingatong at kung gaano kadelikado ang mga dahon nito. Mula sa pangangate at mahihirapan sa paghinga. Ngunit noon niya lamang nalaman na malaki pala ang ambag nito sa pagpapagaling ng napakaraming karamdaman. Alam nyo mga bata, kapag napakuluan nyo yung ugat, mainam na itong pamalit sa tubig nang matanggal ang mga lason sa katawan nyo. Lalo na mga kemikal na dala ng pagkain ngayon sa merkado. Abay hindi ko malaman kung saan ba nagmula ang sakit na pumeperwisyo sa mga kabarangay natin. Wika ni Lolo Pedro. Lo, bukod sa mga nilagang ugat na yan, ano po bang mga pwedeng mapakinabangan dyan sa alingatong? Tanong ni Awen. Yung dahon, pwedeng ilagay sa puwet ng mga kagaya mo, para magtanda at hindi na pasaway. Pabirong tugon ni Lolo Pedro kay Awen. Kaso nga lang, biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Bukod sa medisinang aspeto, naniniwala din siya sa lakas na kayang ibigay ng pulang alingatong. Hindi ko alam kung meron talaga eh. Sa tinagal-tagal kong namubuhay sa mundo, ni minsan wala pa akong nakitang mutya ng alingatong o taong may tangan nito eh. Walang sino man na may alam kung paano iyon makuha at kung anong mga kondisyon ba upang maging ganap na tagapangalaga ng mutya. Pero ayon sa mga paniniwala, mabisa itong pangalis ng mga sumpa at mga barang at kulam. Ngunit hindi lamang tao ang nagkaka-interes dito. Mas lalo ng mga aswang para mapalakas ang kakayahan nila. Napakaganda ng gamit kung makakakuha kayo eh. Siguradong pati mga nilalang ng dilim, maghahangad din nun.
Wika ni Lolo Pedro. Nagka-interes si Jonel sa gamit. Iniisip kung paano na lang kung makuha niya ang mutya ng pulang alingatong. Dati pa man ay pangarap na nito ang tugisin ang mga aswang na gumagala. Ngunit sa takot na mapahiya o mapagtawanan, lagi niyang sinasabi na hindi siya naniniwala sa mga aswang o kakaibang bagay. O sige, ang mainam pa, uuwi na ako ha. Sapat na ito para sa mga pasyente kong nag-aabang doon sa bahay. Wika ni Lolo Pedro. At tuluyan ang naglakad palayo sa dalawa. Habang sila Jonel naman ay tinapos ang paunguha ng kahoy. Insan, madami na to ha. Baka hindi na natin kayanin na buhatin. Mabuti pa, iwan na muna natin yung iba. Wika ni Awen. Habang naglalakad sa gubat ay may nakasalubong silang isang matandang babae na may kasamang dalaga. Magandang umaga ho. Makikidaan lang ho kami. Wika ni Jonel. Nakasanayan ng binata na magbigay galang sa mga nakakatanda sa kanya. Mukhang marami kayong nakuhang panggatong ha. Mabuti pa. Bilisan yung lumabas ng gubat. Hapon na. Wika ng matanda. Sige po manang, mauna na po kami ha. Maraming salamat po. Tugon ni Awen. Kakaiba ang naramdaman nilang oras sa matanda. Tila labis ang galit at pagkainis nito sa kanila. Pagdating naman sa tahanan, kagad inilatag ng magpinsan ang mga kahoy upang maarawan at mabilis na matuyo. Insan, ikaw na yung magdala nitong lubi-lubi sa kusina. Mauna na ako sa bukal para sa inuming tubig natin. Wika ni Jonel. Kagad siyang pumunta sa pinagkukunan ng tubig inumin ng halos lahat ng residente sa barangay. Malinis at malamig ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Naiipon ito sa balon na ginawa ng mga residente. Mukhang wala yatang tao ngayon sa bukal ah. Ayos. Hindi ko na kailangang pumila. Wika ni Jonel sa sarili. Akma sanang didiretso na sa kuwaan ng tubig. Bigla itong napatago sa malaking bato sa unahan. Teka, yan yung matanda sa kadalaga kanina. Yung nakasalubong namin sa gubat. Bakit kaya nakatawad sila sa bukal? Tanong ni Jonel. Habang pinagmamasdan ang dalawang babae na tila kakaiba ang ginagawa sa tubig ng bukal na inumin. Tignan natin kung magiging masaya pa ang mga residente sa lugar pagkatapos ng gagawin kong sumpa. Wika ng matanda. Halos masuka si Jonel nang makita ang masangsang na laway ng dalawang babae. Diretsyong tumutulo sa balon kung saan sila umiigib ng tubig na maiinom. Panahon na. Panahon na para singilin ng mga tao dito sa baryo dahil sa pagpatay nila sa kalahi natin. Muling wika ng matanda. Inakala ni Jonel na namalikmata lamang siya. Biglang nagbago ng anyo ang dalawang babae mula sa pagiging tao. Naging itsurang nilalang. Dahan-dahan itong naglakad papalayo sa balon. Nang marinig niyang sambitin ng isa ang pangalang Pinang. Kung ganun, kapatid ni Aling Pinang ang isa sa kanila. Anong ibig sabihin na pinatay ng taga-baryo ang kapatid niya? Sabi ng mga tao, mabangis na hayop ang umatake sa mag-asawa. Teka, kailangan malaman to ni Lolo Pedro. Wika ni Jonel. Nang masiguradong ligtas na ay kumaripas siya ng takbo pawi ng tahanan hanggang sa nabangga niya si Awen. Aray ko, bakit ba kasi nagmamadali ka? Para kang nakakita ng multo eh. Tanong ni Awen. Hindi multo, pinsan. Dalawang aswang ang nakita ko.
Halika, mamaya ko na sasabihin sa bahay, dalian mo! Pasigaw nilang tinawag ang tiyuhin. Subalit laking gulat nila nang makitang sumusuka ito at bumubula ang bibig. Hoy! Tiyo! Tiyo, ano nangyari? Tanong ni Junel. Nakita ng binata ang pitsyel sa lamesa na may lamang tubig. Nasa sahig naman ang basong pinag-inuman ng tiyuhin. Awen, kailangan natin si Lolo Pedro. Buhatin natin si Tiyo papunta sa bahay ng matanda. Wika ni Junel. Kagad naman nilang binuhat ang tiyuhin papunta sa albularyo. Nang marating ang tahanan ng matanda, nakita nila ang mga nakapilang kabarangay. Lahat ay nanghihina. Alam ni Junel na dahil ito sa ginawa ng aswang. Insan, sa likod natin idaan si Tiyo. Masyado ng maraming tao sa harapan, mahihirapan tayo. Wika ni Junel. Dumaan sila sa likod ng bahay at pumasok sa kusina. Ngunit nang madatnan nila si Lolo Pedro, nabahag sila sa kalagayan ng matanda. Maging si Lolo Pedro ay biktima ng tubig. Maputla na ito at mayat-maya ang pagsusuka. Lolo Pedro, paano po kami makakatulong? Nasa na yung mga lingatong mo? Si Tiyo, kailangan po ng gamot. Wika ni Junel. Junel, ubos na ang gamot ko. Wala ako sa kondisyon para bumalik pa sa gubat, para manghuha ng mga ugat. Wika ni Lolo Pedro. Insan, alalayan mo dito si Lolo Pedro. Ako nang bahalang kumuha ng mga ugat ng alingatong. Kagad na kinuha ng binata ang sako sa lamesa. Dala din niya ang ilawan at itak ni Lolo Pedro. Nagmamadaling pumunta sa gubat. Gabi na at napakadilim ng paligid. Nakakita siya ng ilang kalalakian. Sinabi naman niya ang sitwasyon at sinamahan siya ng mga tao. Kailangan nating makakuha ng mga ugat ng alingatong. Kailangan natin ng marami. Wika ni Junel. Bagamat pamilyar ang mga kabarangay sa halaman, hindi nila alam ang tamang pagkuha. Kaya ang ginawa ng mga kalalakian, naganap sila sa buong kagubatan at sinasabihan na lang si Junel. Wala nang pakialamang binata kahit ilang beses na siyang tinamaan ng mga dahon. Wala na rin siyang pakialam sa nararamdaman. Halos pumikit na ang paningin ng binata dahil sa pamamaga na dulot ng mga dahon na dikit sa kanya. Maging mga lupa ay isinama na ni Junel sa sako at hindi na nag-abala pang linisin ito. Sa taas ng puno! May aswang! May aswang sa puno! Wika ng lalaki. Hinila ng ibang kalalakian si Junel kahit abala ito sa paghukay. Sa labis na pag-aalala at pagkataranta ni Junel, wala na ito sa sarili. Ang tanging nasa isip lamang ay mga ugat para sa mga kabarangay at tiyuhin. Lagot na! Yung aswang nasa likod, bilisan nyo! Si Junel, kunin nyo! Dumampot sila ng malalaking bato. Kumuha rin ng mga punong kahoy upang pigilan ang mga aswang na mabilis na nakasunod sa kanila. Hindi nila natatamaan ang mga nilalang. Patuloy lamang ito sa pagsunod habang nagtatago sa puno. Yung mga ugat kailangan nating madala kay Lolo Pedro. Wika ni Junel. Nagpaiwan ang mga kalalakihan upang harangin ang mga aswang. Habang si Junel naman kasama ang isa pang lalaki. Wala nang lingon-lingon. Kumari pa sila ng takbo. Kagad na pumasok si Junel sa tahanan ng matanda at kinalat sa mesa ang mga ugat. Lolo Pedro, eto na po. Dala ko na po yung mga ugat. Tinulungan ni Awen si Lolo Pedro. Kaso nga lang nang ipagpag niya ang isang ugat, gumulong ang isang makinis at matingkad na pulang bato. Teka, wag mo sabihin. Ito ang...
Nag-iba ang itsura ng matanda at nanlaki ang mga mata. Ayon sa kanya, ito ang maalamat na mutya ng alingatong. Kaya pala, wala sa bunga, wala sa puno. Nakatago sa mga ugat ang mutya. Kaya pala ni isa, walang nakakita nito. Awin, dalian mo. Punuin mo ng tubig itong balde. Wika ni Lolo Pedro. Lolo, yung tubig na yan may lason, di ba? Anong gagawin nyo? Sumunod ka na lang basta punuin mo. Walang nagawa si Awen kung hindi punuin ng tubig ang balde mula sa lagayan. Amang may likha, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Naway gumana po sana ang gagawin ko. Marahang inilublob ng albularyo ang mutya sa tubig. Kumuha ito ng isang basong puno ng tubig mula dito at ininom. Nagsuka siya ng itim na likido. Napakalagkit. Mahusay. Mahusay, Junel. Salamat sa paghihirap po. Sa wakas, mapapagaling natin ang lahat ng apektado. Wika ni Lolo Pedro. Nag-umpisa na si Awen at Lolo Pedro sa pagpapainom ng tubig sa lahat ng naroon. Kagaya sa matanda, nagsuka ang mga ito ng mabaho at malagkit na itim na likido. Maya-maya pa, bigla na lang may bumagsak sa itaas ng bubong. Pagsilip ng matanda sa itaas, naroon yung matandang aswang. Kulang pa ang gawin kayong aswang. Napakasama ninyo. Walang awa niyong pinatay ang mag-asawa. Hindi niyo man lang pinakinggan ang panig nila. Mga mapanghusga. Hindi sapat ang buhay ng pumatay sa pamilya ko. Lahat kayo hinayaan niyo lang na pahirapan at patayin ng lalaking iyon sila Ate Pinang. Wika ng aswang. Kapatid nito ang buntis na natagpo ang warak ang tiyan sa bahay nila sa ilog at alam ng mga residente ang totoong dahilan. Pinagbintang ang aswang si Pinang nang dahil sa mula ito sa lahi ng mga bantog. Subalit ayon sa kapatid, tanging si Pinang lamang ang hindi yumakap sa kanilang tradisyon at sumama sa isang normal na tao. Isang mamamatay aswang ang kinausap ng mga residente sapagkat napatay na nila ang mamamatay aswang. Hindi sapat. Nais nilang pagbayarin ang buong baryo sa pagkamatay ng kapatid niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lolo Pedro. Pagpasensyahan nyo na ang kasamaang idinulot sa inyo ng mga kabaryo. Pero hindi naman tama na patayin mo mga walang sala. Huwag mo silang idamay. Wika ni Lolo Pedro. Hindi ito pinakinggan ng aswang. Nais pa ding patayin ang lahat ng nakatira doon. Lahat ng residente ay takot. Nakatago sa loob ng tahanan ng matanda. Papayag kaming tigilan ng mga tao sa isang kondisyon. Batid namin na dala ng binata ang mailap na mutya ng alingatong. Kung ibibigay niyo yan sa amin, tahimik kaming aalis sa lugar kasama ang sumpa na inilagay namin sa inuming tubig niyo. Nang marinig ito ng matanda, walang pagdadalawang isip niyang ibinigay sa nilalang ang mutya. Kahit wala namang mapapala sa gagawing sakripisyo, walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa kondisyon ng aswang. Magsilbing aral sa inyo ang nangyari. Hindi lahat ng pinagbibintangan niyong aswang, totoong aswang. Kung ano man ang ginawa ninyo, siguradong babalik sa inyo. Matapos magsalita ng aswang, kagad silang naglaho sa dilim. Nang magkamalay si Junel, maayos na ang kalagayan ng lahat. Ngunit dala ng lahat sa isipan ang mga iniwang kataga ng aswang. Iho, ayos ka na ba? Ipinagmamalaki ka namin. Nang dahil sa'yo,
Naligtas mo ang buong baryo. Maraming salamat, iho. Matapos ng kaganapang iyon, mabilis na lumipas ang ilang mga araw. Tinupad ng aswang ang pangako nila. Nawala ang sumpa sa tubig na iniinom at hindi na sila muli pang nakita sa lugar. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Jonel ang karanasan. Nang dahil sa kagustuang makatulong sa mga tao, lahat ay ginawa niya. Kahit ibuwis ang sariling buhay, hindi nagdalawang isip si Jonel. Maaring ito din ang dahilan kung bakit nagpakita sa kanya ang mailap na mutya. Hindi lamang dahil nakatago ito sa ugat. Ang hinahanap ng mutya ay isang tao na walang pagdadalawang isip na ibubuhis ang kanyang buhay upang makatulong sa ibang tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ikong. Taong 1971, Camarines Sur. Payak at tipikal na pamumuhay ang meron ang binatang si Ikong. Simula pagkabata ay hindi na ito lumipat pa ng tahanan kahit napakadami na nang nangyari. Sariwa pa sa alaala ng binata noong 7 gulang pa lamang siya. Naghiwalay na ang mga magulang. Ang ina ni Ikong ay nagdesisyon na bumalik na sa sariling lugar sa Maynila. Habang ang ama naman ay hindi kalaunan, namatay dahil sa pagkalulong sa alak. Nasa lahi na ng pamilya ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Kung kalungkutan lang din ang pag-uusapan, tila namanhid na lamang ang binata lalo na sa tuwing naaalala. Ni minsan hindi man lang siya binalikan ng ina. Ngunit labis pa rin ang pasasalamat ni Ikong kay Tio Timis. Ito na ang nagsilbing ama't ina sa buhay ng binata magmula nang naulila ito. Kasama ni Ikong sa loob ng tahanan si Lola Laya at ang 3 tiyuhi na tumanda ng binata. Ngunit ang pinakapaborito ni Ikong ay si Tio Timis. Dahil sa 3 tiyuhin, ito lamang ang malambot ang puso. Habang ang 2 naman madalas wala sa tahanan at palaging lasing. Kaya malayo ang loob ng binata sa mga ito. Dahil sa sitwasyon, si Ikong, Tio Timis at Lola Laya lamang ang palaging nasa tahanan. Masaya at maayos naman ang pamumuhay ng pamilya sa lugar. Hindi man ganon kayaman ngunit ang pagsasamahan ang pinaka-importante sa binata. Sa araw-araw na dumadaan mas lalo nitong pinagpapasalamat sa Diyos na kasama si Tio Timis dahil wala na itong ibang ginawa kundi unahin si Ikong. Madalas naghahanap na mapagkakakitaan ng tiyuhin at sa tuwing nakakatanggap ng bayad. Wala itong ibang ginawa kundi ang ikakasaya ni Ikong at ni Lola Laya. Kung hindi bumibili ng mga paboritong pagkain, nag-uuwi ito ng mga bagong damit para sa dalawa. Minsan sinasabihan ito ng sariling ina na maglaan naman ng para sa kanya. Ngumiti lang si Tio Timis at sinabing walang problema basta maligaya ang pamilya. Para kay Ikong, bihira ang ganitong uri ng tao. Ngunit sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, kung gaano ka napapangiti ng masasayang pangyayari, ganon din kabigat kapag tinapatan ito ng malungkot na kaganapan. Isang madaling araw sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ay nagising si Ikong. Dahil sa narinig na kalabog ng mga kagamitan sa tahanan at napakabilis na yabag ng mga paa. Nagmamadali namang bumangon ang binata para makita ang nangyayari. Pagkalabas ng kwarto ay nakita niya ang 2 tiyuhin. Labas-masok sa loob ng silid ni Tio Timis.
Kaagad na pumunta si Ikong sa silid at naabutan na nangingisay ito sa higaan. Walang humpay sa kakasigaw si Lola Laya na kumuha ng tubig. Kaya naman tumakbo na si Ikong para makakuha. Ngunit segundo lamang ang pagitan. Pagbalik sa silid ay naabutan na wala ng buhay si Tio Timis. Hindi na matigil sa kakaiyak si Lola Laya habang ang dalawa pang tiyuhin. Hindi naman makaimik sa isang sulok. Dahan-dahan namang lumapit si Ikong at nang hawakan sa pulso si Tio Timis. Tumulo na rin ang mga luha sa bayuko ng ulo. Nang mga oras na yon ay wala na silang magagawa pa dahil wala namang malapit na ospital at may lahi talaga silang sakit sa puso. Ayon kay Ikong, sa pagiging manhid sa lahat ng kalungkutan, ito na ang pinakamasakit para sa kanya. Masakit man pero kailangan nating tanggapin. Ang buhay ng tao, hiram lang yan sa Panginoon. Wala tayong pag-aari at hindi natin kontrolado ang mga mangyayari. Siya lamang na nasa kaitaasan ang makapagdidikta kung kailan tayo babawiin. Wika ni Lola Laya. Napatitig naman ang lahat sa matanda. Dagdag pa ni Lola Laya, huwag munang gagalawin ang katawan ni Tio Timis hanggat hindi pa dumadaan ang 24 na oras. Dahil maaari naglalakbay pa ang kaluluwa nito. Kapag natapos ang isang araw at hindi na ito nabuhay pa, doon lamang nila ipapaimbalsama ang bangkay ni Tio Timis. Tumango naman si Ikong habang walang patid ang pagtulo ng luha. Hindi nagtagal at inayos na ng dalawang magkapatid ang katawan ni Tio Timis. Kinamutan hanggang sa bewang. Nang matapos ay nagsilabasan na ito habang naiwan naman mag-isa si Ikong sa tabi ng tiyuhin. Hawak niya ang kamay ni Tio Timis at walang humpay sa pagmamakaawa na mabuhay itong muli. Sa paglipas ng mga oras ay wala namang kakaiba pang nangyari sa katawan. Kaya kahit papano ay nakatulog si Ikong habang yakap ang labi ni Tio Timis. Apo! Apo! Bangon na dyan! Umaga na! Halika sa kusina at mag-aalmusal na muna tayo. Hayaan mo lang si Tio Timis mo dyan na nakahiga. Wika ni Lola Laya. Kaagad namang nagising ang binata at sumama sa lola. Buong maghapon na walang ginawa ang pamilya kundi ang kumapit sa kakaunting pag-asa na bumalik pa ang buhay ni Tio Timis. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nabigo ang lahat. Dahil paglipas ng 24 oras ay hindi na ito muling nabuhay pa. Para kay Ikong, napakabilis ng pangyayari magmula nung araw na yon. Sa unang araw ng burol hanggang sa mailibing si Tio Timis ay hindi na niya ito napansin. Doon na natutulog si Ikong sa silid ni Tio Timis at hindi din ito lumalabas ng kwarto. Kaya naman dinadalhan na lamang siya ni Lola Laya ng pagkain. Ngunit ni isang beses sa isang linggo, hindi nito ginalaw ang anumang hinahain ni Lola Laya. Tanging tubig lamang ang nagsilbing pantawid gutom ni Ikong. Sobrang nangayayat ang binata. Palagi itong tulala at sa paulit-ulit na pagkausap ni Lola Laya. Ni isang beses ay hindi niya pinansin ng matanda. Kaya naman mismong si Lola Laya na ang gumawa ng paraan para makabalik sa dating pag-uugali ang apo. Isang araw inimbitahan ni Lola Laya ang kaibigang albularyo. Ngunit unang tapak pa lamang ng manggagamot sa kwarto ni Tio Timis. Diyos ko po! Napakalakas ng enerhiya sa kwartong ito. Nandito pa rin ang kaluluwa ni Timis. Nagpapaikot-ikot lang sa silid. Malakas ang paniniwala ko na may gusto sayong sabihin ng tiyuhin mo, iho. Karamihan sa mga hindi nakakausad na kaluluwa, ito yung mga may kailangan pang ibilin o kaya naman may gusto pang sabihin sa mahal sa buhay. May ilan naman na humihingi ng pabor sa mga buhay para makausad sa purgatorio. Diyan lamang sa dalawa,
Diyan iikot kung ano ba ang gustong sabihin ng kaluluwa ni Timis. Kaya nagkakaganyan ang apo nyo. Dahil siya ang napili ng tiyuhin na pagbilinan ng mga nais sabihin. Huwag kang mag-alala, Laya. Hindi naman ito mapanganib. Kinakailangan ko lamang mabigyan ng tamang kagamitan ang apo mo. Wika ng manggagamot. Tumango naman si Lola Laya at sinabihan ng manggagamot na gawin ang lahat ng kinakailangan. Kagad naman itong nagumpisa sa pagpapausok gamit ang kamangyan. Kadalasang ginagamit bilang pangprotekta sa mga bahay, lalo na kung may mga naninirahang nilalang. Madalas bago manganak ang mga buntis ay kinakailangan nitong humakbang sa usok ng kamangyan para hindi maamoy ng aswang ang paglabas ng bata. Samantala, nang paulit-ulit na tinapat ng manggagamot ang kamangyan sa harapan ni Ikong, nakita ng binata si Tio Timis. Kaagad naman itong lumapit kay Ikong at nakipag-usap. Sa puntong yon, alam ni Ikong sa sarili na kaluluwa na lamang ang kausap niya. Medyo malabo ang nakikitang katawan ng tiyuhin dahil nababalot ito ng mga usok. Ayon dito, kinakailangan niyang hukayin ang labi at kunin ang itim na bato na pilit na pinapasok ng mga balbal sa bibig niya. Kinakailangang matanggal yon bago pa man matapos ang huling araw ng buwan dahil kung hindi, tuluyan ng kakainin ng grupo ng balbal na magiging rason para hindi mapayapa ang kaluluwa ni Tio Timis. Kinakailangang magawa ito ni Ikong bago pa sumapit ang ika-45 araw matapos mamatay. Dahil kung hindi, magkakaroon siya ng ikalawang kamatayan sa kamay ng mga balbal. Dagdag pa ng tiyuhin, ang itim na bato ay tanda ng mga nilalang sa magiging sunod na biktima. Dahil sa narinig ay kahit papano, naintindihan na ni Ikong ang rason ng pagpapakita nito. Matapos yun, nagising na lamang si Ikong sa bisig ng lola. Lola, narinig niyo po ba yung sinabi ni Tio Timis? Kailangan ko po siyang mailigtas sa mga balbal. Kailangan ko po siyang matulungan, Lola. Wika ni Ikong. Tumugon naman ang matanda na alam niyang nagkausap ang dalawa. Ngunit hindi naman ito narinig kung ano man ang sinasabi ng kaluluwa. Napatingin naman ang binata sa albularyong nakatitig habang nakangiti. Kinakailangan mong gawin ang biniling ng tiyuhin mo, iho. Tanging mga kagamitan at dasal lamang ang maitutulong ko sa'yo. Pero kinakailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Pero huwag kang matakot. Ang mga balbal ay wala namang interes sa mga buhay na tao. Pangungunahan na kita. Alam kong marami kang makikita na ganitong uri ng nilalang sa paghukay mo sa labi ni Timis. Huwag mo na lang silang pansinin. Pagtuunan mo ng pansin ang pagkilala sa batong kinakailangan mong matanggal. Hindi ka gagamit ng anumang ilaw. Kakapain mo lamang ang sinasabing bato sa bibig ng tiyuhin mo. Wika ng manggagamot. Bahagya namang nakaramdam ng pagkabahala ang binata dahil sa sinabi ng manggagamot. Maya-maya pa may nilabas itong isang malapad na papel. Dito nakasulat ang lahat ng mga panalangin na kailangang banggitin sa oras na isagawa ang ritual. Naglabas ito ng isang bote na may lamang mantika. Sinabi ng manggagamot na kinakailangang ipahid niya ito sa buong katawan para magsilbing sa bulag sa mata ng mga balbal. Ang huli na bang inilabas ng albularyo ay ang itim na sisiw na kinakailangang ilagay sa ibabaw ng puntod ng tiyuhin bago isagawa ang ritual. Sa patuloy na pag-uusap ng dalawa, nabanggit rin ng manggagamot na kinakailangan itong isagawa ang paghukay sa susunod na gabi. Eksaktong Biyernes at sa ika-7 araw ng kalendaryo. Ito ay magandang tiyempo dahil bahagyang humihina ang mga nilalang. Hindi man naiintindihan ng mga gagawin. Sumang-ayon naman ang binata.
Wala na itong ibang iniisip kundi mailigtas ang kaluluwa ni Tio Timis. Matapos pa ang kaunting pagpapaliwanag ng manggagamot, umuwi na ito. Habang si Ikong naman ay nagumpisa na sa mga gagawin. Nang mismong oras na yon, inumpisahan na niyang magkabisa ng mga panalangin. Isinulat na rin ni Ikong sa kapirasong papel ang pagkakasunod-sunod ng mga gagawin para masaulo ang lahat. Ayon kay Ikong, magkamali na siya sa ibang bagay ngunit sa ganitong pagkakataon, sisikapin niyang magawa ito ng tama para sa kapakanan ng tiyuhin. Mabilis namang lumipas ang oras. Kaagad na sumapit ang pinakahihintay ni Ikong. Araw ng Biyernes, alas 11 ng gabi. Nakakabingi ang katahimikan sa buong sementeryo. Nagmamadali namang naglakad ng binata. Halos lahat ng dinadaanan ay mga tuyong dahon na nagsisilbing ingay sa paligid sa tuwing natatapakan. Hindi naman nagtagal at kaagad nang nahanap ni Ikong ang puntod ng tiyuhin. Kahit papano ay naaabot rin ang liwanag ng buwan ng paligid. Ito ang nagsilbing liwanag ni Ikong. Nang kapain ito ang parting paana ng puntod, kaagad niyang nabatid na wasak na ang semento. Bahagyang nakaramdam ng kaunting kaba ang binata at kaagad na pinatong ang itim na sisiw sa puntod. Sa mabilisang paraan, pinahira na rin ni Ikong ang buong katawan ng langis na ibinigay ng manggagamot. Matapos yon ay diretsyo nang lumuhod sa harapan ng bukas na puntod habang nagbabanggit ng mga dasal. Dahan-dahan itong hinugot ang labi ni Tio Timis hanggang sa biglang may kumalampag sa ibabaw ng puntod at pagtingin. Nakita ng binata ang nilalang na tinatawag na balbal. Ganun na lamang ang pagkabog ng dibdib ni Ikong dahil nakakatakot ang hitsura ng nilalang. Ngunit paglipas ng ilang segundo ay napansin niya na hindi naman siya ito nakikita. Patuloy lamang ito sa pag-amoy sa ibabaw ng puntod. Abot hanggang buto ang panginginig ni Ikong kahit sa pagbigkas ng mga panalangin. Ipinagpatuloy nito ang ginagawa at dahan-dahan pa rin sa paghugot ng bangkay ng tiyuhin. Maya-maya pa, umalis na ang balbal habang kagat ang itim na sisiw. Nang tuluyang mailabas ang katawan ni Mang Timis, hindi na malaman ni Ikong ang gagawin. Bukod sa kaharap na bangkay, nakikita mismo ng binata ang naglalakad na balbal sa paligid. Palipat-lipat lang ang mga ito ng puntod, habang ang iba naman ay hinuhugot na rin ng mga bangkay kaya halos hindi gaano makapagsalita ang binata. Ngunit bigla niyang naalala ang bilin ng manggagamot na huwag pansinin ng mga ito. Kaya pilit na ibinaling ni Ikong ang mata sa mukha ng tiyuhin. Diretso niyang binuksan ang bibig ng bangkay. Ngunit hindi naging madali dahil matigas na ito. Madaming paraan na sinubok si Ikong hanggang sa biglang naalala ang bilin ng manggagamot. Kinakailangan nitong hipa ng 3 beses kasabay ng pagbanggit ng panalangin. Nang gawin ito ni Ikong, nagulat siya dahil kusa namang bumuka ang bibig ng bangkay. Hindi na nahirapan ang binata sa paghahanap ng batong itim dahil nasa ibabaw lamang ito ng tila ni Tio Timis. Nang tuluyang makuha ay nilagay niya ito sa isang sisidla na pinadala ng manggagamot. Nagmadali na si Ikong sa pagbalik ng labi ng tiyuhin dahil may 2 balbal na papalapit sa kanya. Bagamat hindi siya nakikita ng mga nilalang, hindi pa rin maiwasan ng binata na matakot. Nang masiguradong maayos na ang labi, tumakbo na ito papalayo sa lugar. Nang makarating sa tahanan ay halos maubusan na siya ng hininga dahil sa walang humpay na pagtakbo. Ngunit kahit papano ay nakaramdam ng tuwa si Ikong dahil nagtagumpay siya sa bilin ng kaluluwa ni Tio Timis. Samantala, pagkapasok ng kwarto ay naabutan niya si Lola Laya na matyagang nag-aantay.
Kagad nitong sinalubong at niyakap ang apo habang umiiyak. Ayon sa matanda, hindi siya tumigil sa pagdarasal para sa kaligtasan ng apo. Ngumiti naman si Ikong at pinakita ang nakuhang bato. Nang sumunod na araw, muling bumalik sa tahanan ng manggagamot. Kinuha nito ang batong hawak ni Ikong. Nagpili ng matanda na tuwing 6:00 ng gabi ay dasalan ng puntod ni Tiyo Timis. Hanggang makalipas ang 45 araw magmula nang mamatay ito, huwag na munang bubuksan ang kwarto para hindi magambala kung sakaling hindi pa nakakaalis ang kaluluwa. Simula ng araw na yon, nag-umpisa na ang buong pamilya sa pagdarasal sa harap ng puntod ni Tiyo Timis. Walang araw silang pinalampas dahil sa pagnanais na matulungan ang kaluluwa ng tiyuhin. Samantalang si Ikong naman, nag-alay ng mga paborito nitong pagkain noong nabubuhay pa. Ayon sa kanya, kahit man lang sa ganong paraan ay makabawi siya sa tiyuhin na walang ibang ginawa kundi ibigay ang lahat ng pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, wala namang iba pang nanggambala kay Ikong. Kinumpirma na rin ng albularyo na maayos nang nakatawid ang kaluluwa ni Tiyo Timis. Dahil dito ay bahagya namang nakahinga ng maluwag si Ikong. Dahil sa karanasan, ibinahagi ito ng pamilya sa ibang mga kabaryo sa tuwing may namamatayan. Ngunit hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa kakaibang bagay. Kaya minsan ay hindi maiwasang may iilan na pinagtatawanan lamang ang binabahagi ni Ikong. Hindi naman ito dinamdam ng binata, bagkus ay iniintindi na lamang ang iba. Magpasa hanggang ngayon na moderno na ang mundo at ibang-iba na sa dating panahon, patuloy pa rin na namumuhay sa ganitong paniniwala ang pamilya ni Ikong. Kaya naman namamatay si Lola Laya, ginawa rin niya ang paghuhukay sa bangkay at pagsisiguradong wala itong itim na bato sa bibig at malayo sa marka ng balbal. Mahirap mang paniwalaan na nakakarami. Ngunit ang pamilya mismo ni Ikong ang patotoo na nasa paligid lang ang mga nilalang na kumakain ng bangkay na tinatawag na balbal. Kwentong Bayan.